Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa mga kapatirang naririto, sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos. Ngayong umagang ito, sa mga bago po, para pong may nakita akong bagong mukha kanina, welcome po sa Jesus is Our Shelter Church. Welcome po kayo sa aming pamilya. Pamilya na po namin kayo. Ayan po. So, bago po tayo tuluyang magsimula, simulan po natin ito sa panalangin. Let us pray ngayong umagang ito. Tayo po'y pumikit yung buwan manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong Ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin. At Ikaw ang Diyos na nakakaganap at nakakasiyasat ng aming mga puso. Ngayong umagang ito, Panginoon, pakalinisin mo ang puso ng bawat isa. Nang sa ganon, maging tapat ang bawat isa sa kanilang pagsamba. Lord, Ikaw po ang nakakaalam kung ano ang mga kabigatang dala-dala namin. Sa mga oras na to, Ikaw rin ang may kakayahan ng Panginoon na tanggalin kung ano man yung kabigatang ito at palitan, Panginoon, ng kapayapaan. Nang sa ganon, ang salita naming maririnig ay maayos, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom. Nang sa ganon, ang lahat ng makakarinig ng iyong salita ay hindi lamang naipasok sa kanang tenga at nailabas sa kaliwa, kundi naitanim sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. At ito ang aming magiging dahilan ng aming magandang pamumuhay. Lord, mangusap ka sa lugar na to. Ingatan mo po ang apat na sulok ng tahanang ito, nang sa ganon, walang anumang gawa ng kaaway ang maghari, Lord. Tulungan mo po ako, patawarin mo po ako, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Alam namin, Lord, binuhos mo ng ganap ang kapatawaran sa amin buhat nang Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at hinugasan mo ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Lord, sa mga oras na to, gamitin mo po ako. Naway Ikaw ang aking maitaas, maibaba ko ang aking sarili. At Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran nang Ikaw ang kanilang makita ng harapan. Maraming salamat po sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan po. Kung meron po kayong Bible, yan, please open your Bible. Samahan niyo po ako, buksan ang inyong Biblia sa Roma 12, verse 1 to 4. Actually, 1 to 5 yan pero 1 to 4. Sige po, basahin po natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban niya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, sinabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at nagkakaiba ang gawain ang bawat isa. Gayon naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayo yung lahat ay bahagi ng
ng isa't isa. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Nakabili na po ba kayo ng mansanas sa palengke na napakaganda ng loob pero ang pangit? Napakaganda ng labas pero ang pangit ng loob. Alam niyo po, one time nakabili po ako sa palengke. Nakita ko po mura eh. Biruin niyo po 50 pesos, 6 na peraso. Sino pang hindi kakagat? Ayun po pala, nung pag-uwi ko sa bahay, pagkagat ko, may uod ang loob. Bulok po, may issue, ika nga po. So, doon ko po na-realize na sana pala yung 50 ko, binili ko na sa 1 peraso. Kasi 1 peraso po, ang ganda eh. Sabi ko, mahal naman ng 1 peraso, 50. Pero dito, 50 pesos, 6 na peraso. Pero yung pala, lugi po pala ako. Yun po yung naramdaman ko. Lugi po talaga. Kasi kung titignan po natin, wala kang napakinabangan sa binili mo. Doon ko po na-realize na kaya po pala ang Panginoon mahal ang pagkakabili sa atin. Hindi niya po tayo tinipid. Nung binili tayo ng Panginoon, buhay niya ang naging kapalit. Kaya po, dito ko po na-realize na ganun pala kahalaga yun. Ganun pala akong kahalaga sa Diyos. Kaya nga po, alam kasi ng Diyos ang lahat ng bagay. God knows everything. Alam niya ang nilalaman ng ating mga puso. Walang nalilihim sa Diyos. Kaya nga po, kahit sa mga iskriba at pariseyo, na ituro ng Panginoon o nasabi ng Panginoon ang Matthew 23 verse 27. Ano ba po bang sabi dito? Ano po ba yung mga skriba? Ito yung mga tagapagturo. Sabi po niya, kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng mga kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang tulad ninyo'y libingang pinaputi. Maganda ang labas, ngunit bulok ang loob at puno ng kalansay. Yan po yung sinabi sa Matthew 23 verse 27. Kung titignan po natin, alam kasi ng Diyos ang laman ng ating mga puso kung meron bang nabubulok. Kaya nga po, kung babalikan po natin, last Sunday, ang naging topic ni Pastora Joy is about praise. Tama po ba? May nakakaalala po ba? Praise. Pero, paano tayo makakapagpuri sa Diyos kung hindi tapat ang ating pagsamba sa Diyos? Kaya nga po, kung titignan niyo po kahit nung panahon ng mga pariseyo, mga tagapag-alay, nung nandun pa yung tent, nandun pa yung templo, di ba? Walang nakakapasok na may lihim sa puso. Malamang pag tayo pumasok doon, lahat tayo patay. Kasi pag pumasok ka po doon, wala eh. Kailangan, kung merong kasalanan ng kapatid mo, pinagpatawad mo na. Kaya nga po, siguro, sabi ko nga po, nung iniisip ko po yun sabi ko siguro nagtuturuan sila, ikaw na lang ang pumasok. Hindi, ikaw na lang. Kasi alam mo yung mangyayari, alam mo yung kung ano yung laman ng puso mo eh. Kung alam ng Diyos ang laman ng puso mo, alam mo rin kung ano laman ng puso mo. Alam mo yung hindi mo pa pinakakawalan sa puso mo. Kaya nga po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa true worship. True worship. Ano po ba yung true worship? Sabi nga po sa dictionary, true worship is in spirit, in the human soul, from the heart, and in truth. Malinaw po. Hindi nawala ang puso dahil dyan nanggagaling o yan ang iniimbakan. Yan yung pinaka-bahagi na napakarumi. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, huwag kang papadaya sa puso eh. Mandaraya ang puso ng tao. Kasi sasabihin natin, hindi na ako galit. Totoo ba? Hindi ka galit? Ilang beses ko nang tinayo po dito yun. Pero check our heart. Kasi pag tayo ay nag-worship sa Lord, yan ang chine-check niya sa atin. Ang ating mga puso. Kung malinis ba o hindi.
Sabi nga po, ano po ba ang worship sa Greek word? Proskunyo. Yan po yung worship. Ibig sabihin po niyan, adoration, devotion. Yan po yung sa Greek. Pero, kung titignan po natin, ano po ba yung sinasabi sa Romans o Roman 12 o yung chapter 12? Kung titignan po natin, yung pasimula pa lang nito, sinabi niya, therefore, ibig sabihin, kaya nga, ibig sabihin, may pinagbigay diinan si Apostol Paul sa mga talatang ito. Balikan po natin ang chapter 1 to 11. Actually, ang chapter 1 to 11 po ng Romans, ito po ay isang mahalagang doktrina. Ito po ay katuruan tungkol sa doktrina. Kaya nga po sabi ni Apostol Paul, kaya nga, kasi pagdating sa chapter 12, ang tawag po dito, pagsasabuhay. How to worship. Kaya nga po kung babalikan natin ganito ang pagsamba. Malinaw po na sinabi kanina. Ganito ang pagsamba. That's called worship. Kaya po, ano po ba yung sinabi po dito? Ayan po, kaya po yung 1 to 11, about po yan sa mahalagang doktrina ng mga hentil. Itinuro po ni Apostol Paul yan. At yung chapter 12, yung pagsasabuhay. Kaya po sinabi niya, kaya nga or therefore. Yan po yung isang bagay na pinakita rito. Ano po ba yung mga doktrinang yon? Ito po yung doktrina, doktrina ng kaligtasan. Ipinakita rin po dito yung doktrina ukol sa Diyos na makatarungan. Ipinakita rin po dito ang ukol sa pagtatalaga ng ating buhay. Pinakita rin po dito ang ukol sa kabanalan nating lahat at kabanalan ng Diyos na buhay. Yan po yung pinakita rito sa chapter 1 to 11. Pero kung titignan po natin, ano po ba yung bakit nasabi ni Apostol Paul yung therefore? Kasi po sa chapter 11, ito po yung pinakamahalaga na transition para maisabuhay natin yung chapter 12. Kaya po sinabi niya yung therefore. Bakit po? Kasi po, pinakita po rito, kung babasahin niyo po ang chapter 11 sa mga bandang huli, pinakita rito na ang kaligtasan ay binigay na sa mga Israelita. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Sabi nga, nung ibinigay daw sa kanila ang kautusan, ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos. Pero, sinabi po dito na ang Israel ay maliligtas. Dahil ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ang pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Sabi nga, yung pagmamatigas ng puso ng Israelita, hindi po pangmatagalan yan. Sinabi po dito na ang pagmamatigas ng puso ng Israelita sa chapter 11, verse 25, pinakita po rito na yung pagmamatigas ng Israelita ay panandalian lang. Kapag nakumpleto na ang bilang ng mga hentil, ang mga Israelita ay tatanggap at maliligtas. Yan po yung pinakikita sa Romans, chapter 11. At makikita po rin natin sa 13 to 20, tayong mga Gentile ay ibinahagi na sa puno ng olibo. Ginawa na tayong parte. Pero sabi po dito, sa 25, huwag kang magyabang. Huwag mong pagyabang, Kristiyano na ako. Nagba-Bible study ako. Gumagawa ako ng Bible study. Pero yung puso mo, andyan pa rin. Hindi pa rin handang magbigay. Hindi ka pa rin nakakawala. Hindi mabangong samyo ang inaalay mo sa Diyos. Kundi parang isang libingang nabubulok ang loob. Kaya dapat po, matuto tayo na pakawalan kung ano man yung pagkakakulong natin. Minsan di natin alam, nakakulong tayo sa isang bagay.
Hindi natin alam na nagagamit tayo ng kaaway. Kaya po, tignan po natin. Ano po ba? Ayan po, yung chapter 11 and 1 to 11 and 12. Pero makikita po natin, ano po ba yung sinasabi na ang isang tao ay hindi na isa sa buhay ang pagsamba sa Diyos. Oo, umaating ka ng Sunday service. Oo, present ka sa prayer meeting. Sige, nagde-devotion ka araw-araw. Pero ang tanong, ang puso mo ba ay nagpatawad na? Pinakawalan mo na ba yung dapat mong pakawalan? Wala pong dahilan para sa Diyos. Wala kang maidadahilan sa Diyos. Okay, sabi po rito, tingnan po natin, kapag ang taong hindi naisa sa buhay ang pagsamba, number 1, may puot sa puso. May galit ka pa rin sa puso mo. May tampo. May kung ano man. Pero sabi, di ba, malinaw nga yung sinabi ng Panginoon eh. Kung mag-aalay ka sa altar, di ba alam naman natin yan, kung mag-aalay ka sa altar, at may galit ka, or may nakaaway kang kapatiran mo, anong dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin, iwanan mo yung alay mo, pumunta ka muna sa kapatid mo, makipagkasundo ka. At tsaka ka ngayon pumunta sa harapan ng Diyos. Bakit? Nagiging isang mabangong samyo ang alay mo. Kaya nga po, tingnan niyo po yung mga Israelita noon, di ba? Pag nag-alay sila, walang kapintasan yung inaalay nila. Walang sakit. Malinis. Mataba. Malusog na baka. Kalapate pag walang pera. Di ba? Tupa. Malusog. Walang sakit. Pero yung inaalay natin, yung puso natin may sakit. May kirot. May bagay na hindi mapakawalan. Number 2, makasarili. Nagiging makasarili tayo. Na hindi natin alam na sa simpleng paraan, nagiging sakim tayo. Na pagpapaalaga natin ang mga bagay sa mundong ito, samantalang ang mga bagay sa mundong ito, kailanman hindi mo madadala sa kamatayan. Kaya nga po ulitin ko sa inyo, kapag ang tao pinanganak, ang sanggol, di ba? Hubad, sabi ni Job, pinanganak akong hubad, mamamatay akong hubad. Pero tanda ng pagiging sakim ng tao, ang baby, ganun ang ganon. Kasi akin. Pero pag namatay ka, diretsyon-diretso, walang sayo. Kahit ang katawan mo, hindi sayo. Kaya pakisabi po sa inyong mga katabi, walang sayo. Yan po. Di ba po? Kahit po ang ating buhay, hindi sa atin yan. Kasi po, sabi po di ba? Di ba sabi nga po sa Bible, kaya mo bang paputiin ang buhok mo? Hindi mo kaya paputiin yan. Kaya mo bang pahabain yan? Alam mo ba bilang yan? Batang Diyos, alam niya kung ilan ang bilang niyan at ilan ang nalulugas araw-araw. Alam niya yan. Number 3, sabi po dito, mapaghamak sa kapwa. Mapaghamak sa kapwa. Tandaan po natin, God said, kung ano yung panukat na ginamit mo sa iyong kapwa, ay siya ring gagamiting panukat sa iyo ng Diyos. Huwag mong sakatin ang iyong kapwa ayon sa nakikita mo lang. Hindi mo alam ang kanyang mga ginagawa.
Minsan nga, di ba po, magulat pa tayo kung sino pa yung akala nating walang ginagawa, magulat ka, yung pa yung akay-akay ni Lord eh. Lord, ang ganda pala nito, Lord. Di ba, magulat ka, makita mo sa langit eh. Di ba po? Pero, ang buhay talaga ng tao, ang nature ng tao, minsan, hindi natin sinasadya. Kaya nga po, ang dila natin, sabi nga po, mas matalim sa palaso kasi tagos hanggang puso. Kaya mag-ingat po tayo. Yan po yung sinasabi ng Panginoon eh. Mag-ingat ka sa iyong pananalita eh. Baka makatisod ka. Di ba? Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon, kaya wag tayo mapaghamak sa kapwa. Dahil baka makatisod po tayo. Number 4, sabi po dito, nakikiayon sa mundong ito. Ano ba yung nakikiayon sa mundong ito? Alam naman natin yan eh. Kristyano ka na, may dalawang mukha ka pa. Di ba? Kristyano ka na, pero pag nasa trabaho ka at niyaya ka ng inuman, go lang. Di naman nakikita ng member eh. Di ba? Kristyano ka na, kapag merong activity sa church, niyaya ka, iba yung pipiliin mo. Kung minsan, maraming mga Kristiyano nagiging hindi si ano eh. Hindi kasi may dalawang magkapatid sa Bible eh. 'Di ba si Maria at sino po? Si Marta. 'Di ba? Tignan niyo po. Pinagpapahalagan ang mundong ito. Kaya nga po sabi ng Panginoon, 'di ba? Marta, yan yung pinili mo, ito pinili ni Maria eh. Pero mas kinaluguran ng Panginoon ang pinili ni Maria. Bakit? Kahit nasa kabila ng magutom si Maria, walang makain yung mga tao doon, kumain ang kanilang kaluluwa. Kasi ang mundong ito, pinagpapahalagan yung pagkain ng pisikal na katawan na to. Pero yung pagkain espiritual, hindi na pagpapahalagahan. Kaya nga po, yung mga gulay, prutas, tubig, pagkain pisikal ng katawan. Ang salita ng Diyos, pagkain espiritual. Tanong ko po, kailan mo huling pinakain ang iyong katawang espiritu? Araw-araw ka ba nagde-devotion? Araw-araw bang pinakakain yan? O payat na yan? Magde-devotion ka lang kapag merong Bible study. Nayaya ka. O kaya, devotion na sa'yo yung nakakita ka sa Facebook ng nag-share ng Word of God. Oh, devotion na to. Hindi po devotion yun. Dahil ang devotion po, ma'am, na tinatawag ay may pagbubulay-bulay. Tandaan po natin yan. May pagbubulay-bulay. Ibig sabihin po, minemeditate yung salita ng Diyos, hindi yung binasa lang. Tandaan po natin yan. Hindi binasa lang, kundi inunawa at, eto po yung mahalaga, isinabuhay. Kaya nga po may reflection eh. At may application. Kasi dapat mong isabuhay. Ano naman po yung kabaligtaran nito? Makikita po natin. Isinasabuhay ang pagsamba sa Diyos. Makikita po natin yan sa Romans 12:1-3. Sabi po dito, number 1 po, sabi po dito, nakatuon ang buhay sa Diyos. Yan po yung isang bagay na pinakita rito. Ito po ang ating pag-uusapan. Nakatuon ang buhay sa Diyos. Romans 12:1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Gusto ko pong pagdiinan po talaga sa inyo ito. Dahil pinagdiinan ko po. Kinakausap ko po kayo, kinakausap ko rin po ang aking sarili. Pakinggan po natin.
Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na, ano daw po, pagsamba ninyo sa Diyos. Pinakikita po rito, offering yourself to God. I-offer mo yung sarili mo sa Diyos. Ulitin ko po, nung panahon po ng mga Israelita, nung panahon po na hindi pa nabibigay sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sila po ay nag-aalay. Imaginin mo, ikaw yung baka. O ikaw yung tupang inaalay. Katanggap-tanggap ka kaya sa Diyos? May sakit, kasi ang sakit ng puso. Di ba po? Sabi po dito, handog na buhay. Ibig sabihin, interesado ka. Hindi napipilitan. Yung pagpapatawad, interesado kang ibigay. Hindi ka napipilitan o natulak lang. Interesado. Ibig sabihin, may kagalakan. Na yes, sige, okay yan, masaya ako dyan. Di ba po? Handog na buhay. Sabi po dito, banal. Ito po yung ibig sabihin sa pananalita natin, pakikitungo natin, walang kapintasan. Kristiyano ka na, pero kung makapanira ka ng kapatiran, ganun na lang. Kristiyano ka na, kung makapagsalita ka, tandaan natin, hindi natin sinisira ang ating mga kapatiran. Ang sinisira natin ang Diyos. Hindi natin sinisira ang relasyon natin sa mga kapatirang sinisiraan natin. Ang sinisira natin, yung relasyon natin sa Diyos. Kaya nga, kung hindi mo mapatawad ang iyong kapatid, paano kang patatawarin ng Diyos? Malinaw po na lagi ko pong sinasabi rito, yung tinurong panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, napakalinaw, Ama namin, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Mahirap bang intindihin? Mahirap bang unawain? Ang hirap gawin. Hirap na hirap gawin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pero ang Diyos, ipinamuhay niya to, nilakaran niya yung mga sinabi niya sa tao dahil nung napako siya sa krus ng Kalbaryo, ang sabi sa kanya ng mga Pariseyo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Pero anong sabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapatid, kamusta? Kamusta ka? Kamusta yung lagay mo? Malinaw po na pinakikita dito na tayo bilang mga Kristiyano ay dapat kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Diyos. Malinaw pong sinabi, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Paanong malulugod sa atin ng Diyos kung yung kapatid natin dito sa lupa, hindi natin kayang patawarin? Hindi natin kayang palayain. Mahirap po. Mahirap po sa isang tao na gawin to. Pero kung titignan po natin,
Walang mahirap sa Diyos kung isinurrender mo na talaga sa Diyos ang laman ng iyong puso. Number 2, sabi po dito, tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Romans 12, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban niya. Malinaw po na pinakikita po dito, paano nga ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano ba nga natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Tignan po natin. Sabi po dito, huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano po ba ang mundong ito? Nakikiayon tayo sa takbo ng mundong ito. Bakit? Apektado ka kung ano ang nawawala sa'yo. Natatakot tayong may mawala sa atin. Tanungin kita, natatakot ka bang may mawala sa'yo? Malinaw po na pinakita rito, kung sino man ang nagmamahal sa kanyang ama at ina ng higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Kung sino man ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Therefore, kung sino man ang nagmamahal sa kanyang lupain ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bakit? God said, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Pag pinagbuhat ka ng 1 milya, buhatin mo to ng 2 milya. Kapag kinuha ang iyong damit, ibigay mo ang iyong balabal. Mahirap po bang intindihin? Subalit, ang sinasabi po dito, ang Diyos ang ating magiging tanggulan. Alam niya kung ano ang katotohanan. Ang kailangan mo, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Dahil tandaan natin, ang naghahangad ng marami ay kukunin pa kung ano ang nasa kanya. At tandaan natin, ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Sabi po dito, mag-iba kayo. Sabi po dito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pagbabago ng ating buhay. Tignan po natin. Mag-iba kayo. Malinaw na pinakikiusap ni Apostol Pablo na baguhin natin ang ating pamumuhay. Yung hindi pagpapatawad, siyasatin mong yung puso. Yung hindi pagbibigay, siyasatin mong yung puso. Kaya nga pumalinaw, di ba? Sinasabi ng Panginoon, ang nagpapakababa ay siyang itinataas at ang nagpapakataas ay siyang ibinababa. Yan yung bagay na gustong ipaalam sa atin ng Panginoon. Dahil kung sa Diyos ka magtitiwala, hindi ka lugi. Hindi ka lugi. Kagaya nung bumili ko sa palengke ng mansanas na 50 pesos, 6 bulok lahat.
Sa Diyos hindi ka lugi. Dahil mahal ang pagkakabili sa iyo ng Diyos. Dahil buhay niya ang pinambayad sa buhay mo. Kaya nga po sabi ng Panginoon, di ba, walang higit sa kaibigan na ialay niya ang kanyang buhay. Di ba? Yung magbigay nga lang, mag-donate nga lang ng dugo, hindi mo kaya mag-alay pa ng buhay. Di ba? Pero tandaan po natin, ano po yung isa pang pinakikita dito? Kung nakita po natin yung pagbabago, sa pamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan, ito po yung isang bagay na maunawaan din natin, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kapag nagbago tayo ng kaisipan, mauunawaan natin yung kalooban ng Diyos. Mauunawaan natin, ano ba itong nangyayari? Nauunawaan ko na, Lord, bakit ito nangyayari? Dahil gusto mong maging malakas ako at sa'yo lang ako magtiwala. Hindi sa kung sinong tao at kung hindi rin sa sarili ko, kundi sa'yo lang ako magtitiwala. Kaya nga po ang pagpapatawad ng Diyos unconditional. At malinaw, sa chapter 11, yung pangako ng Diyos hindi nagbago. Kagaya ng pangako niya sa mga Israelita, hindi nagbago yun. Ililigtas niya pa rin ang kanyang bayan. At tayo po, sabi nga, huwag kang magyabang. Huwag tayong magyabang. Dahil kukumpletuhin lang yung bilang ng mga hentil. Paano yan? May bilang pala, maliligtas ba ako? Oo. Kasi yung bilang na yun yung totoong tumanggap, yun yung totoo na pinakawalan kung ano yung laman ng puso nila. Yun yung totoo na pinagkatiwala nila sa Diyos ang lahat ng bagay. Hindi nila pinagpahalagan ang mundong ito dahil ang pinagpahalagan nila yung kayamanan na nasa langit. Kaya nga po makikita natin dito kung ano ang mabuti. Sabi nga po, ibig sabihin, kung ano ang mabuti. Sabi po dito, kung ano yung bagay na dapat nating kayang gawin. Kaya nga po, tingnan po natin. Sabi po dito, ibigin mo ang iyong kaaway. Diba? At sabi po dito, yung kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga po yung naituro ni Sister Malu, yung 2 utos, diba? Yung 10 equal to 2. Naalala nyo? Yung ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong pag-iisip, malinaw, may isip pa rin, at ng buo mong kaluluwa. Next, ibigin mong yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun po, yung kalugod-lugod sa Diyos. Hindi mo pinagpapahalagahan kung ano meron ka. Dahil ang pinagpapahalaga mo ang iyong kapwa, ang pag-ibig mo sa Diyos na nagre-reflect, na inaipakikita mo at nabibigay mo sa iyong kapwa. At dito lalabas yung ganap na kalooban niya. Yung ganap na kalooban ng Diyos. Followers of Christ. Kung followers of Christ ka, sabi nga po, di ba? Kung gusto mong sumunod sa akin, anong dapat mong gawin? May dapat kang gawin. Itakwil mo ang iyong sarili. Buhatin mo ang iyong krus araw-araw. At sumunod ka sa akin. Yan po yung sambagay na kalugod-lugod. Yan po yung ganap na kalooban ng Diyos. Number 3. Ang isip ay nakasentro sa paglilingkod sa Diyos. Nakasentro lang. Hindi sa kung ano-anong sinesentro. Kaya nga po, kung magbabasa ka raw ng Bible, wag sa e-Bible. Kasi kung e-Bible yan, magugulo ka. Bakit?
Kasi pag binasa mo daw yung e-Bible, pwedeng may mag-ting. Pag tumunog yun, babasahin mo yung message sa'yo. Hindi mo na nabasa yung talagang dinidevotion mo. Kaya kung meron kang Bible, dapat Bible, hindi cellphone. Sino po may dalang Bible dito? Ayan po, si Pastora. Ayan, si Sister Risa. Sino pa po? Ayan, kayo po. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sino pa po? Sige po. Next Sunday po, meron po akong gift sa inyo. Yan po. Kasi po, dapat po talaga nagdadala tayo ng Bible. Hindi yung e-Bible. Kasi pag e-Bible, iiwanan natin si Lord, babasahin natin yung message na dumating. Di ba po? Dapat nakapokus. Sabi po dito, Romans 12 verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa karapat-dapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Malinaw po na pinakikita po rito, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng hinggit sa karapat-dapat. Paano ba natin huwag pahalagahan ang ating sarili ng higit sa karapat-dapat? Kung minsan nakukumit po daw natin yung nagiging makasarili daw po tayo. Ganito po, nangyari na po ba sa atin to? Yung nag-pray ka sa Lord, narinig ko po to, nung teaching po dati, natuwa po ako dun eh. Yung, Lord, baguhin mo po siya. Inutusan mo pa si Lord. Hindi na, magpalit na lang kayo ni Lord. Dapat, imbis na, ang panalangin mo, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan para sa taong ito. Bigyan mo ko ng mas malawak pang pasensya. Pababago mo sa Diyos yung taong yun? Oo, Diyos ang magbabago sa taong yun. Dahil gagawa ang Diyos ng paraan para ma-realize niya yung mga pagkakamali niya. Pero hindi ikaw. Minsan nagiging makasaril tayo. Gusto nating magbago yung taong yun para lang sa atin. Imbis na tayo, baka tayo yung nangangailangan ng pagbabago. Dahil hindi natin kayang unawain yung taong yun. Di ba po? Kaya nga po, malinaw, imbis na ipag-pray natin kay Lord na baguhin yung taong yun, bakit hindi natin itry na, Lord, ikaw na po ang bahala sa taong yun. Alam mo ang plano mo sa kanya. At alam ko po na yung plano mo, hindi nakasasama, bagkos puno ng pag-asa. At hindi po ako mawawala ng pag-asa dahil doon. Hindi po dapat tayo nawawala ng pag-asa. Dahil kung paano pinatigas ng Diyos ang puso ng Israelita, ganun niya rin dudurugin ang puso ng bawat tao. Dahil malinaw po, sa chapter 11, pinatigas ang puso ng mga Israelita. Pero dinurog ng Diyos ang puso nila. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga po, kung titignan po natin, minsan nasasaklawan natin ang Diyos dahil gusto natin manipulahin ng lahat ng bagay. Lord, baguhin mo siya. Lord, gawin mo to. Lord, ipaubaya natin sa Diyos ang lahat ng plano. Dahil ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay ayon sa plano ng Diyos. Ayon sa kabutihan natin. For good, sabi nga po sa Bible. Di ba? Siguro, magtatanong tayo, bakit ako nagkasakit? Naalala ko nga po
Yung sabi ko nga po sa inyo, meron akong pinag-pray, namatay. Kaya parang sabi ko, ayoko na po mag-pray ng yung nasa bingit po, imbis na ano. Pero naunawaan ko po, nung time na talagang hindi ko po lubos maisip, sabi ko, ba't ganun? Ba't ganun? Nagtatanong po ako sa isip ko. Kaya po, tinanong ko po yung mentor ko. Ang sabi niya, gumaling siya, hindi physical, gumaling siya spiritual. Tinanggap niya ang kaligtasan. Doon po lumuwag yung puso ko na, okay Lord, naunawaan ko na. Naiintindihan ko na po. Kaya nga po, dapat po, malinaw po sinasabi dito, ang isip ay nakasentro sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ng ginagawa mo, hindi mo yan nagagawa dahil sa kakayanan mo. Nagagawa mo yan dahil sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Ako po, bakit po ba ako nakapagsalita dito? Hindi dahil sa kakayanan ko. Nakakapagsalita ako dito dahil sa Diyos. Hindi po dahil sa aking sarili. Wala po akong may pagmamalaki. Isa lang po akong isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Yan po ang masasabi ko po sa inyo. Maruming basahan. Basahan. Basahan, marumi. Yan po ang air cell na nakatayo sa inyong harapan. Sabi po Romans 12 verse 4 to 5, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at pag magkakaiba ang gawain, ang bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Malinaw po na tayo po ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Hindi po ina-isolate, hindi ka namin kasama. Hindi. At meron bang kapatirang lumipat ng church, bahagi pa rin siya ng katawan ni Kristo. Dahil kahit kailan, ang katawan ni Kristo hindi pinagkabahagi. Bagkus, ito ay binuklod-buklod at pinagkaisa. Na si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. At may kanya-kanyang gawain tayo. Huwag mo siyang pilitin sa ganitong bagay kung hindi niya gawain yun. Sabi nga po dito magkakaiba ang gawain. Iba ang gawain ng bawat parte ng katawan. Hindi mo mapangkakain ang iyong mata. Hindi mo mapagsasalita ang iyong ilong. At hindi ka makakarinig sa bibig. Bagkus, hayaan mong ang mata ang tumingin dahil yun ang trabaho niya. Hayaan mong ang ilong ang huminga dahil yun ang trabaho niya. Hayaan mong ang bibig ang magsalita dahil yun ang trabaho niya. May kanya-kanyang trabaho. Dahil ang katawan ng Diyos ay may kanya-kanyang trabaho. Kaya po dapat nating tandaan ang tatlong bagay na dapat isabuhay sa pagsamba sa Diyos. May mga bagay daw po, kung tayo po ay sumasamba sa Diyos, tayo ay nakatuon sa buhay. Nakatuon ang buhay sa Diyos. Nakatuon po ang buhay natin sa Diyos. Pangalawa, tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Tagasunod na tayo. Pangatlo, ang pag-iisip ay nakasentro sa paglilingkod sa Diyos, sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Hindi ka nadidistract. Katulad ng isang kabayo, nakasentro lang siya kung ano yung pinagagawa ng kotsero sa kanya. Tingnan po natin ang isang testimony ng isang actress, isa po siyang actress ng Itbulaga dati.
Dati rin po siyang host. Yan po, host po siya ng Itbulaga at dating actress. Siya po si Tony Rose Gaida. Anak po siya ni yung sa Blood Dawn, Rosa Rosal. Ayan po. Tignan po natin, paano siya binago ng Diyos? Alam niyo, ang Diyos pag kumilos, isang pitik lang ng kamay niya, kaya kanyang baguhin. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. Pero kapag pinakawalan natin to, pag hinayaan natin sa Diyos ang lahat ng bagay, walang imposible. Pakinggan po natin. Doon sa point na iniisip mo nang tapusin yung lahat, what stopped you from doing it? Anong mga pumapasok sa isip mo? Unang-una nandun yung takot. Kasi sabi ko, what if it doesn't work? Mabuhay pa ako ulit. Sabi ko ganyan. So, ganun. Pero... Or what will happen when you do it? Yes, oo. What's Sana gonna ko happen to you? pupunta. No? Sana ko... That's it eh. Kasi I grew up also like with a prayerful mother. So talagang na-instill din sa mind ko na may heaven, may hell, may ganyan. Sabi ko, paano kung doon ako mapunta? Paano kung ganyan? So, doon ako talagang natauhan. But of course, sabi mo nga, hindi kayang ayusin ng iba. Even you, yourself, couldn't do it No, kung even hindi my ka mom. tinulungan ng Panginoon. Yes. Paano ka natulungan ng Panginoon? Yun nga, yung time na sinuko ko na yung buhay ko, nag-iba. Biglang mami ko nun, pagka yung sinisermonan ako, usually opening remarks pa lang yan, tinatalikuran ko na, umaalis na ako eh. Ngayon, parang sermon siya na sermon sa akin sa loob ng kotse. Hanggang sa umuwi na kami, akala niya tinutuya ko siya. Sabi ko, Ma'am, talk to me some more. Parang sabi niya, ha? Parang hindi to yung Tony na kilala ko. Parang, bombahin mo na ako, kahit pagalitan mo ko, okay lang. Kasi parang, my heart was already cushioned by the Lord. Yung talaga, the minute you tell the Lord talaga, Lord, this is it. Suko. You don't even have to pray anything. All you Ano have to feeling say mo? How would you describe yung feeling na pumasok sa pagkatao mo? Alam mo, Julius, that was New Year's Eve, di ba? She was talking to me till early morning. First time ko nagising na parang pagtingin ko sa labas, buhay na buhay yung puno, buhay na buhay yung sky, blue na blue, everything started to have color. Samantalang noon parang patay na lahat. And you know, it's not you. You know, it's not the sermons that you heard. It's within It's you. within talaga. I started wanting to go to Bible study. And then dati, yung pag nagbabasa ng Bible, mami ko, bubuksan ko, hindi ko maintindihan. This time, parang nag-jump yung mga letra na buhay. Okay. Nakita po natin yung pagbabago. Kung isusuko natin sa Diyos ang ating buhay. Kagaya ni Miss Tony Gaida, nung isinuko niya sa Diyos ang kanyang buhay, nung isinurrender niya lahat, nakita niya na ang lahat ay buhay. Nakita niya, nagkaroon ng kulay at kabuluhan ang kanyang buhay. Ikaw, kapatid, nakarinig ng salita ngayon. Oo, tama. Masarap pakinggan ang salita ng Diyos. Pero mas masarap kung maipamumuhay natin ang salita ng Diyos. Kung ipamumuhay natin ang ating mga narinig ngayon. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit yung mukha at manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Lord, na Ikaw ang nakakasiyasat ng puso naming lahat. Ikaw ang nakakaalam kung gaano kabigat ang daladalahin namin. Lord, kung meron man sa mga kapatiran ngayon, na meron pang hindi napapakawalan, hindi napapalaya, hanggang ngayon, Lord, hindi niya kayang iwanan o kalimutan yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Lord, tulungan mo siya. Tulungan mo kami na maharap namin ang mga bagay na
kinatatakutan namin. Lord, kung meron mang mga bagay na pinagpapahalagaan pa kami sa mundong to, Lord, tulungan mo kami na dapat ikaw ang aming unahin, hindi ang mundong ito. Ipaunawa mo po sa bawat isa. Kung meron man sa mga kapatiran ngayon, Lord, na hanggang ngayon, may tampuhan pa rin sa pamilya, hindi nagkakasundo, nagsisigawan, nagbubulyawan. Lord, tulungan mo kami na harapin ang katotohanan na ikaw ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan, pagkakaisa sa aming tahanan. Ikaw ang magdudulot nito. Bigyan mo lang po kami ng kahandaan, Lord, na tanggapin yung pagkakamali namin. Bigyan mo kami ng kahandaan na tanggapin yung mga bagay na ang hirap pakawalan. Natanggapin yung pagkakamali namin. Lord, kung meron man sa mga naririto ngayon na hanggang ngayon, Lord, umaasa ng kagalingan, Panginoon, tulungan mo po kami na gumaling sa kung ano man yung sakit. Spiritual man yan o physical. Lord, buksan mo po ang pintuan ng langit at ispread mo po ang iyong kamay sa aming lahat. Nang sa ganun, kung ano man yung sakit na to, yung curse na to, Lord, napagtagumpayan mo na to. Kaya kiniklaim na namin to. Lord, kung ano man yung mga nararanasan ngayon ng kapatid, nakakulangan financially, Lord, ikaw po ang umipo. Ikaw ang nakakaalam yung mga pangangailangan namin. Ibigay mo po yung pangangailangan namin, hindi yung kagustuhan lang namin. Lord, dinadalangin ko po yung mga trabaho, ng mga kapatiran, ingatan mo po sila sa tuwing magta-travel. Yung may mga negosyo, ingatan mo rin po ang kanilang negosyo, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran na patuloy na nananalangin sa iyo, dinggin mo po ang aming panalangin. At yung mga kapatirang wala rito, Lord, ikaw po rin ang umipon sa kanila. Alam mo po yung pangangailangan nila. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin hindi ka nagkukulang, di mo kami pinababayaan. Patuloy ang iyong pag-ibig sa aming lahat. Salamat po. Salamat. Salamat, Lord. Ikaw na po ang mag-ingat sa aming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po, dadako na po tayo sa